Kwento ni Pastor Darwin. Panahon ng 1981. Lugar ng Siquijor. Hindi madali ang pagiging pastor. Kaakibat nito ang pag-aaral ng kabuuan ng banal na aklat at kung ano man ang maaari kong ipahayag, dapat ay nakasad lamang sa banal na libro dahil yon ang mahalagang ipamahagi na kinakailangan nilang matutunan. Subalit dumating ang isang araw na may isang matandang lalaking pumasok sa loob ng aming kapilya. Patuloy ang pagbabahagi ko noon ng mga aral. Subalit nagpatuloy rin siya sa paglalakad sa gitna hanggang sa makarating sa may bandang unahan at doon naupo ang matanda. May kadungisan ng kanyang pananamit, puti ang kanyang buhok habang may daladalang tungkod. Ipinagpatuloy ko ang pagbabahagi ng mga aral hanggang sa matapos ito na nagsipag-uwian ang mga tao. Pastor Darwin, uwi na po kami. Salamat po sa mga aral na binahagi mo ngayon. Ang dami po naming natutunan. Sino po ba yung kanina mo pang nililingon dun sa may gilid? Paulit-ulit ka po kasing lumilingon dun eh. Wala naman pong tao. Sa muli kong pagsulyap sa kinaupuan ng matanda, wala na nga siya roon at hindi ko alam kung saan siya dumaan. Iisang pintuan lang naman ang maaari niyang daanan sa kapilya. Yun ay kung saan ako nakatayo. Tugong wika ko pa kay Jose na kahit ako ng mga oras na yun ay kinikilabutan. Wala ka bang nakitang matanda ron, Jose? Kanina pa siyang nakaupo ron at kung hindi ako nagkakamali, nakalabas na kayong lahat. Pero siya, nakaupo pa rin kanina dyan at nandito lang naman tayo sa may pintuan. Inihintay ko nga sana siyang dumaan dito para tanungin kung taga saan siya. Ay naku pastor, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Wala naman pong matanda doon kanina pa. Bakante po ang upuang yun. Kaya nakakapagtaka naman po kung merong nakaupurong matanda. Hindi ako nagbibiro, Jose. May matandang pumasok kanina sa loob ng kapilya. May daladala pa nga siyang tungkod. Tungkod po pastor? Wala po talaga akong nakitang matanda. Dito naman po ako nakapwesto sa may gilid Sana po nakita ko na yon. Kalimutan mo na yun, Jose. Sige na, tumuwi ka na. Sa susunod na araw uli isama mo rito yung mga kaibigan mong kabataan para naman matuto sila patungkol sa mga aral na binabahagi ko. Sige po Pastor Darwin. Salamat po uli. Takang-taka ako ng mga oras na yon. Imposibleng namamalikmata lang ako sa tagal ng oras ng pananatili ng matanda sa may upuan. Muli pa nga akong bumalik sa loob ng kapilya dahil baka nagtatago lamang roon ng matanda. Isa-isa kong sinulyapan ng mga upuan, pati na rin ang kaninang kinaupuan niya. Subalit wala talaga ang matanda. Hindi ko alam kung sino nga bang nakita ko. Makalipas ang ilang araw, dumating na naman ang kaparehong senaryo. Nagtataka ako sa matanda dahil para bang walang nakakakita sa kanya maliban sa akin habang pinagmamasdan ko siya patungo sa paborito niyang upuan. Subalit ang pakiramdam ko ng mga oras na yon, kontrolado niyang nangyayari sa loob. At sa tuwing natatapos na ang pagbabahagi ko ng mga banal na salita, kapag lumalabas na ang mga tao roon, nawawala na rin ang matanda. Sino kaya matandang yon? Pero bakit hindi siya nakikita ng iba rito? Kapansin-pansin naman ang kanyang itsura. Pero bakit? Parang ako lang ang nakakita sa kanya. Espiritu kaya siya? Gusto ko mang ipagtanong-tanong pa sa iba pero nagmumukha lamang akong baliw. Inisa-isa kong ayusin ang upuan sa kapilya hanggang sa makarating sa paboritong upuan ng misteryosong matanda. At ang unang bumungad sa akin, ang isang itim na libreta, habang nakapaloob naman doon ang isang uri ng medalyon, pati na rin ang isang silberyong punyal. Naiwan ng matanda, itim na libreta, at ang nakalagay ay lihim na karunungan. At ano ito? Bakit may punyal? At ang medalyon, La Cruz de San Benito. Bawal sa amin ito. Nasa na kaya matandang yon? Bakit nagdadala siya ng ganitong uri ng punyal? Dito pa mismo sa loob ng aming kapilya. Kapag muli kong nakita ang matandang ito, pangangaralan ko siya. Habang daladala ko ang gamit ng matanda, patungo ako noon sa aming tahanan. Patuloy ang pangingilabot ng aking braso. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko kung napoposes na ba ako o kung ano nang nangyayari sa akin. Dumiretso ko sa aming silid
Pansamantala kong itinabi ang libreta upang sa susunod na pagsamba, kung muli kong makikita ang matanda, dedirektahin ko na siya patungkol sa mga bagay na yon. O Darwin, bakit parang natutulala ka dyan? Ano bang nangyari sa'yo? Wala naman Tasing. Ano ba yung tinatago mo dyan? Parang iba yan ah. Hindi naman yan ang banal na aklat. Naiwan lang to ng matanda sa kapilya. Kaya ito dinala ko muna rito sa tahanan. Ganun ba? Siya, sige na't magtungo na tayo sa mesa. Nakahanda ng pagkain. Kumain ka na muna bago magpahinga. Panandalian kong kinalimutan ang libretang yon. At nang matapos na nga kaming kumain ni Tasing, habang nagpapahinga, nagbabasa ako ng mga talata. Doon ko'y nilalaan ang mahabang oras ko upang mas marami akong matutunan. Subalit ng mga oras na yon ay tila ba may bumubulong sa aking isipan na buksan ng kakaibang libreta na iniwan ng misteryosong matanda. Ano kayang meron sa libretang ito? Bakit parang may kakaiba sa kanya? Sa unang pahina pa lang ng pagbabasa ko, kakaibang karunungan ang nakalathala roon. Subalit habang patuloy ko itong binabasa, nakakaramdam ako ng matinding antok hanggang sa makatulugan ko na nga iyon na ginising na lamang ako ni Tasing. Hoy Darwin, bakit hindi ang banal na aklat ang basahin mo? Ano ito? Parang taliwas yata ito dyan sa pinag-aaralan mo. Itapon mo na nga yan? Nakatulog na pala ako Tasing. Hindi ko itatapon ito. Kakausapin ko muna yung matanda at isusuli ko sa kanyang libreta, pati na rin ang nakapaloob rito. Sa muli kong pagbabalik sa kapilya, patuloy akong nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hinihintay kong pumasok ang matanda, subalit wala na ito, na hindi na muling nagtungo sa aming simbahan. Nakakapagtaka at ang paborito niyang upuan, palagi nang may nakaupo roon na mananampalataya. Pastor Darwin, ang galing naman po ng ibinahagi mo. Saan mo po nakuha ang ibang karunungan doon? Parang ang lalim. Sa patuloy ko lang na pagsasaliksik. Siya nga pala Jose, wala ka bang napansin na kakaibang matanda ngayon? Andyan na naman po tayo pastor eh. Yan po ba yung sinasabi niyo sa akin nung nakaraan pa? Wala po talaga pastor eh. Paano po ba yan? Uwi na po ako. Nandoon na po mga kasamahan kong kabataan. Sige Jose at mag-iingat ka. Nasa na kaya matandang yon? Bakit hindi na siya bumalik rito? Marami pa namang tumatakbong katanungan sa aking isipan patungkol sa libretang iniwan niya. Dumating ang isang dapit hapon. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Nandoon ako noon sa aming balkonahe. Habang nakaupo at nagbabasa, may tumawag sa aking pangalan. Nanggaling iyon sa kanto ng aming tahanan. Dagli akong nagtungo roon hanggang sa makita ko ang misteryosong matandang nandoon. Pagtatanong na wika ako pa sa kanya nang, Sino ka ho ba talaga? Kunin mo nang naiwan mong libreta, pati na rin ang medalyon at punyal. At bakit ako lang nakakakita sa'yo? Para sa'yo ang lahat ng yan, Darwin. Matagal na kitang sinusubaybayan. Ikaw ang pinili ng libreta, pati na rin ang medalyon at punyal. Ikaw ang magtatanga ng lahat ng yan. Ako? Nabasa ko sa loob ng libreta ang iba't ibang uri ng mga pamamaraan na wala sa banal na aklat. Hindi maaari sa akin ito. Isa akong pastor. Pastor ka man o pare, walang pinipili ang karunungang yan. Sa iyong pagiging pastor, kaya mo bang magpagaling ng taong may karamdaman sa pamamagitan lamang ng hawak mong banal na aklat? Diba hindi? Magpakatotoo ka lamang, Darwin. Iba ang karunungang nakalathala riyan at iba rin sa lihim na karunungan. Magmula ng hawakan mo ang libreta, pati na rin ang medalyon. Ang enerhiyang pumasok sa iyong katawan, ang patuloy na bubulong sa iyong isipan upang aralin ang nakalathala sa libreta. Ang mga buhay na salitang nanderiyan ay nanggaling rin sa banal na aklat. Subalit tinanggal ito sa paglipas ng mahabang panahon upang walang mapahamak ng mga tao dahil sa maaari rin itong gamitin sa kasamaan. Depende sa kaisipan ng taong magtatanga nito kung mabuti ba ang kanyang puso o may nagtatagong demonyo sa kanyang puso't isipan. Ang puting karunungan ay maaaring maging itim at ang itim ay maaaring maging puti. Kaya kung ako sa iyo, Darwin, yakapin mo ang karunungang iyan upang mas marami kang taong matulungan, hindi lang sa pagbabahagi ng mga banal na salita,
pati na rin sa lihim na karunungan na maaaring maitulong nito sa mga taong nangangailangan ng tulong mo. Pero paano? Hindi ko alam ang gagawin. Akong bahala sa iyo, Darwin. Magtiwala ka sa akin. Gagabayan kita sa abot ng aking kakayanan. Hindi nga ako nagkakamali patungkol sa matanda. Isa nga siyang espiritu na nanggaling pa sa sinaunang tao. Isa siyang veteranong manggagamot sa kanyang kapanahunan at ang lugar kung nasaan ang aming kapilya, yun ay ang kanyang dating tahanan na sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang nakalimutan. Nagpakilala sa akin ang misteryosong matanda sa pangalang Aying at ang medalyon umano ng La Cruz de San Benito ay kinakailangan kong gamitin upang maligtas ako sa kahit na anumang uri ng kapahamakan, kahit pa yan galing sa barang, mangkukulam, palipad hangin, o uri man ng tigalpo. Pati na rin umano sa masasamang elemento, ililigtas ako ng medalyon at sa pamamagitan ng silberyong punyal, yun naman igagamitin ko sa pagpaslang sa masasamang aswang na nanggagambala sa aming barangay. Muling wika ko pa sa matanda habang mayroong pagdadalawang isip patungkol sa kanyang mga sinabi. Hindi ko naman yata kayang gawin yon. Nasa pagtuturo ako patungkol sa banal na aklat. Tapos papas lang ako ng ganyang uri ng nilalang. Hindi naman yata tama yung pinapagawa niyo sa akin. Hindi tama para sa iyong isipan. Subalit ang katotohanan, ang patuloy na pamiminsala ng mga aswang, gayon din ang barangan at ng mga mangkukulam ay hindi katanggap-tanggap para sa banal na aklat. Sino ang nahihirapan kung di ang mga taong namumuhay ng tahimik? Wala silang kaalam-alam sa patuloy na pagkakaroon ng kakaibang uri ng karamdaman. Kung tatanggihan mo ito, Darwin, para mo na rin sinabing bahala na sila dahil wala ka namang magagawa kung sakasakaling lumapit sila sa iyo at humingi ng tulong. Noon pa man ay marami nang humihingi ng tulong sa akin patungkol nga naman sa kanilang karamdaman, subalit ang magagawa ko lang para sa kanila ay patuloy silang ipanalangin para gumaling. Subalit tulad nga ng sinabi ng matanda, walang magagawa ang aking mga dasal. Mananatili pa rin ang karamdaman dahil sa wala itong tunay na epekto para sa ikagagaling ng taong pininsala. Dahil sa mga panahon namin noon, wala pang manggagamot sa aming barangay, kaya naman nangingibabaw ang kadiliman at paggamit ng black magic ng mga taong palihim na nanggagambala at ginagamit ang kanilang kaliwang kaalaman upang pasakitan ang nais nilang pasakitan. Hanggang sa tanggapin kong inalok sa akin ng matanda, bigla itong nawala sa aking harapan nang magbukas ng bintana si Tasing para tawagin ako. Darwin, sino bang kinakausap mo dyan? Kanina ka bang parang salita ng salita dyan sa gilid ng bahay? Akala ko nandudoon ka lang kanina sa balkonahe. Wala. Nagbabasa lang ako rito. Nagbabasa? Dinig na dinig kita eh. May kinakausap ka dyan. Sino ba yon? Wala naman. Babalik na ako sa balkonahe. Nasa na bang anak nating si Pilar? Pabilihin mo na nga muna ng gas. Kukunti na lang kasi ang laman ng gasera sa may balkonahe. Pagpapatuloy ko pang pagbabasa mamaya. Palihim kong pinag-aralan ng libreta dahil alam kong kukontra si Tasing patungkol sa lihim na karunungan. Kung may mga paring ang marunong sa eksorsismo, dapat ay may pastor din kung paanong gagamitin ito sa taong nangangailangan ng tulong. Aminin man natin o hindi sa ating mga sarili, maraming may mga alam patungkol sa banal na aklat, subalit hindi nila kayang magpagaling ng taong sinasapian o ng taong may karamdaman na ginagambala ng mangkukulam at ng malalakas na barangan. Subalit sa panahon ng Panginoon, ang kanyang mga apostol kung paano siyang nagpapagaling, ganun din ang mga ito dahil sa kanilang lubos na paniniwala at pagsamba sa Panginoon na binigay na kakayanan sa mga ito upang kahit nandudoon siya sa paglalakbay ay nakakatulong sa panggagamot ang kanyang mga apostol. Subalit bibihira ang pinagkalooban ng Panginoon noong panahon dahil piling-pili lang mga yon upang kanyang maging alagad. Siguro nga itong tadhana ko, hindi lang ang maging isang pastor, pati na rin ang makatulong sa ibang tao sa pamamagitan ng karunungang ito. Wala naman sigurong masama kung pagsasabayin ko ang dalawang karunungan, ang banal na aklat at ang lihim na nilalaman ng librong ito. Marami ang nagnanais na magkaroon ng ganitong uri ng karunungan.
Subalit ilan lang ang pinagkakalooban at isa na ako roon. Makalipas ang isang buwan, napansin ni Tasing ang kakaibang uri ng pamamaraan na ginagawa ko sa aming silid. Nagtitirik ako ng 3 kandila habang patuloy na nagdarasal na nagmumula sa salitang Latin. Unti-unti kong nakabisado ang lahat bago pa lubusang matuklasan ni Tasing ang patungkol sa pinagkaloob sa akin ng matanda. Darwin, ano bang ginagawa mo? Iba na yatang sinasamba mo Hindi na ang Panginoon natin. Naliligaw ka na ba ng landas, Darwin? Ano ito? Hindi ako naliligaw ng landas, Tasing. Patuloy pa rin ako sa pagsasaliksik. Ang lahat ng ito ay makakatulong sa atin. At hindi lang sa atin, pati na rin sa ibang taong nangangailangan ng tulong ko. Ano bang pinagsasabi mo, Darwin? Hindi kita maunawaan. Akin na nga yung libretang yan. Itatapon ko. Kinuha ni Tasing ang libreta. Subalit ang medalyon ay nakasuot sa aking leeg habang ang silberyong punyal ay nakatago sa aking damitan. Hindi ko alam kung saan niya itinapon iyon. Basta pinabayaan ko lamang si Tasing kung ano man ang nais niyang gawin sa kadahilan ng hindi nagtutugma ang aming isipan patungkol sa lihim na karunungan. Kinabukasan, nagulat ako nang muli kong makita ang libreta. Muli na itong nandoon sa may altar kung saan ako nagdarasal. Tasing, akala ko ba tinapon mo ng libretang ito? Bakit nandito pa rin sa may altar? Hindi ko alam. Itinapon ko na yan sa may ilog. Anong nangyari? Parang hindi man lamang siya nabasa. Yan ang gusto kong ipaliwanag sa iyo, Tasing. Hindi basta-basta ang libretang yan. Huwag mong isaradong iyong isipan. Pakinggan mo muna ako. May matandang nagkaloob sa akin yan. Ang pangalan niya ay Lolo Aying. Ang dati niyang tahanan ay nandoon sa ating sambahan. Matagal na panahon siyang nanirahan doon. Pero sa ngayon, isa na siyang espiritong gabay. May kabutihang loob ang matanda. Kung tutuusin, wala na siyang pakialam sa mga nangyayari. Subalit dahil sa awa niya sa mga taong nandirito na walang tumutulong sa kanila, ipinagkaloob niya sa akin ang lahat ng yan. Pero hindi yan nanggaling sa kadiliman. Nanggaling sa liwanag ang lahat ng yan na maaari kong gamitin kung kinakailangan. Bahala ka na nga, Darwin. Kung sa tingin mo makakatulong ka sa ibang tao dahil dyan, sige, pagpatuloy mo. Pero hanggat wala akong nakikitang totoo ang lahat ng yan, hindi ako maniniwala sa iyo. Hindi pa ba sapat ang nakita mo, Tasing? Itinapon mo ng libreta, pero kusas siyang bumalik sa ating tahanan. May kakaibang misteryong libretang ito na hindi natin maaaring baliwalain. Lumipas ang 4 na araw. Habang nagbabahagi ako ng mga talata sa aming sambahan, napansin kong may dinaramdam si Jose kahit na hindi man niya sabihin sa akin. At kahit ako sa aking sarili, hindi ako makapaniwala na napapansin ko ang karamdaman ni Jose habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang inay. Maya-maya pa, nang matapos na nga ang pagbabahagi ng mga talata, ang masayahing si Jose ay lumabas na ng aming kapilya. Dali-dali ko siyang sinundan, pati na rin ang kanyang inay upang tanungin ito kung anong nangyayari sa bata. Aling Mercedes, saglit lang po. Ano ho bang nangyayari kay Jose? Bakit ang tamlay-tamlay niya? Samantalang sa tuwing aalis yan dito sa kapilya, nagpapaalam pa ho yan sa akin. Pero ngayon, parang napapansin kong may kakaiba sa kanya. Pasensya na po kayo, Pastor Darwin. May dinaramdam po kasi talaga anak ko. 2 araw na po yan. Nagpa-check up naman po kami sa ospital. Pero wala naman po silang makitang karamdaman. Hindi ko nga po alam kung bakit. Kaya nga po hindi namin alam ang gagawin. Kung paano manunumbalik sa dating sigla itong si Jose. Wala naman kami ibang malapitan. Kaya pagdarasal na lamang ang ginagawa namin sa kapilya. Ganito na lang ho, Aling Mercedes. Mamaya hong gabi, magtutungo kaming 2 ni Tasing sa inyong tahanan. Malay ho natin, ang dinarasal ninyo ito na ho palang kasagutan sa mga panalangin ninyo sa Panginoon. Ano naman pong gagawin ninyo, Pastor Darwin? Wala nga pong makitang karamdaman ng doktor. Basta magtiwala lang ho kayo sa akin, Aling Mercedes. Ako hong bahala kay Jose. Tutulungan ko ho siya. Sige po, Pastor. Maghihintay po kami roon sa aming tahanan. Kaawa-awa na ang batang yan. Dati ang sigla-sigla. Tapos ngayon parang nawawala na ng gana sa kanyang pakikipagkaibigan. Lalo na ang mga kasamahan niyang kabataan dito sa ating sambahan. Lumalayo na siya roon. Hindi ko nga alam kung bakit
Upang tumatag ang paniniwala ni Tasing, pilit ko siyang isinama roon para matunghayan niya ang harap-harapan ng aking gagawin. At nang makarating na nga kami sa tahanan ni Jose, nakatulala ang bata sa may pintuan na para bang may malalim itong iniisip. Samantalang sa tuwing nakikita ko nito, kagad siyang bumabati. Subalit sa pagkakataong yun ay para lamang kaming hanging dumaan sa kanyang harapan na hindi man lamang niya napansin. May kakaiba talaga sa batang ito, Tasing. Hindi ganyan ang nakilala kong Jose. Magandang gabi ho, Aling Mercedes. Kamusta na ho ang kalagayan ni Jose? Mas lalong lumalala ang batang yan. Kung hindi mo tatawagin, palagi na lamang nakatulala sa may pintuan. Kung hindi naman dito, doon sa may bintana, hinahayaan ko na nga lang. Tulad doon ng sinabi ko, tutulungan ko kung gumaling si Jose. Sa abot ho ng aking makakaya. Jose, patingin nga ako ng daliri mo. Kitang-kita ho sa kanyang dalawang daliri. Tao ho ang may gawa nito, Aling Mercedes. Anong ibig mong sabihin, Pastor Darwin? Hindi ho kita maunawaan. Ipapakita ko sa inyo ang pamamaraan. Tatawagin ko ang espiritu na nagpapasakit kay Jose. At sa pamamaraan hong yon, malalaman ho natin kung sino siya at kung bakit niya ginagawa yun kay Jose. Gamit ang mga usal na natutunan ko sa libreta, habang ginagabayan at bumubulong sa akin ng matandang si Aying, ipinagpatuloy ko ang unang ritual sa pagtawag sa espiritu na nagbibigay pasakit kay Jose. Pastor, ano hong ginagawa ninyo? Bakit ho parang may ibinubulong kayong mga salita? Saglit lang ho, Aling Mercedes. Pagpapatuloy ko lamang ho ito. Maya-maya pa, sumanib na sa katawan ni Jose ang espiritu na nagpapasakit sa kanya. Anong pangalan mo? Sino kang mangkukulam? At bakit pati itong bata'y dinadamay mo sa kalokohan mo? Pastor Darwin, si Jose ho yung kausap ninyo. Hindi ho, Aling Mercedes. Ibang espiritu na ho nakasanib sa katawan ni Jose. Hindi na ho siya yan. Pastor, kailan ka pa natutong manggamot? Ibig sabihin nakikilala mo ko? Nandito ka lang rin sa ating sityo. Tama ba? Sino ka? Sabihin mo sa akin para hindi ka masaktan. Ano namang mapapala ko kung sasabihin ko sa'yo? Wala kang magagawa alagad ng simbahan. Mas marami kaming naninirahan dito kesa sa tulad mong nag-iisa lang. Pinasok mo na rin pala ang lihim na karunungan. Hindi ba umeepekto mga panalangin mo bilang isang pastor? Kaya pati ito ay pinag-aralan mo na rin. Umeepekto man o hindi, wala ka nang pakialam doon. Ang sasama ninyo, wala kayong pinapatawad. Pati ba naman ang batang ito na malapit sa akin, gusto pa ninyong kunin? Anong nagawang kasalanan ng batang ito? Bakit sinisira mo ang kanyang pag-iisip? Pangarap kong magkaanak ng tulad niya, subalit hindi ako binibiyayaan. Samantalang yang si Mercedes, tumanda na't lahat-lahat, pinagkalooban pa rin ang 6 na anak. Habang kami, ni isa ay wala. Kaya naiinggit ako sa kanila. Gusto kong kunin niyang si Jose upang gawing bilanggo ang kanyang kaluluwa at ako ang mangangalaga sa kanya. Paano kang bibigyan ng supling ang sama-sama mo? Pumapas lang kayo ng tao nang wala man lamang kalaban-laban sa inyo. Nakalathala sa banal na aklat na ang tulad ninyo ay pinapas lang. Isa kang pastor. Hindi mo maaaring gawin yun sa akin. Yun ang akala mo. Isa nga akong pastor, pero tao lang rin ako. At susundin ko lamang ang nakalathala sa banal na aklat na ang mga tulad ninyo ay maaari kong paslangin sa pamamaraan ng spiritual na kakayanan. Kaya kung ako sa'yo, alisin mo nang inilalagay mo sa ulo ng batang ito bago pa tayo magkasakitan. Hinahamon kita, pastor. Subukan natin ang kakayanan mo. Hindi mo ko masisindak. Isang pastor lang ang lalaban sa akin. Minamaliit mo talaga ako? Sige at pagbibigyan kita sa iyong kahilingan. Gamit ang mga usal na nakasad sa libreta, patuloy ko itong ikinarga sa mangkukulam. Lubusan siyang nahirapan dahil doon na nagpupumiglas dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sira ng pundasyon mo. Hindi yan tatagal sa mga usal na ikinarga ko. Ano ngayon sa tingin mo? Sino ang mas malakas sa ating dalawa?
Nangihina na ang katawan ko, Pastor Darwin. Kahit na anumang oras, maaari na akong pumanaw. Nagmamatigas ka pa kanina. Pinakikiusapan kita ng maayos. Pero ang pinagmamalaki mo yung kakayanan mo. Pati na rin ang ibang pang mga kasamahan. Huwag mo kong tinatakot. Kaya ko kayong pagsabay-sabaying harapin. Kaya pagsabihan mo yung mga kasamahan mo na itigil na nila ang kasamahan nila. Dahil kung hindi, isa-isa ko kayong uubusin. Anong inilagay mo sa ulo ng batang ito? Karayom. Sandamakmak na karayom. Aalisin ko na ang lahat ng yon. Bilisan mo habang may natitira ka pang lakas. Isa-isang tila may binubunot sa ulo ni Jose ang lahat ng kanyang inilagay. Hanggang sa maya-maya pa, nang matapos na nga ang lahat ng yon, pinilit ko siyang paaminin ang kanyang pangalan hanggang sa mapag-alaman namin ni Aling Mercedes na nasa ika-6 na tahanan lamang yun malapit sa kanila kung saan naninirahan ng mangkukulam. Kaya pala kilalang kilala mo ko, malapit ka lang pala rito. Pagbibigyan kita ng pagkakataon, Miranda. Pero kapag inulit mo pa ito at muli kitang nahuli sa katawan ng ibang tao, papaslangin kita at hihingi ko ng kapatawaran sa itaas ang gagawin kong pagpaslang sa iyo. Hindi ko na uulitin, Pastor Darwin. Magbabalik loob na ako. Patawad, Aling Mercedes. At nagawa ko yun kay Jose dahil sa inggit ko sa inyo. Sunugin mo ang lahat ng gamit mo, lalo na ang kaliwang kalaman na nanggaling sa iyong libreta. Dahil kung hindi mo gagawin yon, muli ka lamang niyang tutuksoin hanggang sa makagawa ka uli ng pagkakamali. Pangako, Pastor. Susundin ko ang inuutos mo. Gusto ko pang makasama na mahabang panahon ang asawa ko kahit na wala kaming anak. Nang nakalis na sa katawan ni Jose ang espiritu ng mangkukulam, bakas sa mukha ng bata ang muling panunumbalik ng kanyang sigla. Kinargahan ko ito ng mga usal upang ang lahat ng naapektuhan sa kanyang katawan, lalong-lalo na sa kanyang ulo, ay kagading humilom para sa mas mabilis niyang paggaling. Pastor Darwin, ano pong ginagawa ninyo rito sa aming tahanan? Wala naman, Jose. Naparito kami para sa'yo. Naisipan ka lamang naming pasyalan. Bakit naman po? Namiss ko lang yung kakulitan mo sa simbahan. O paano ho ba yan, Aling Mercedes? Lumalalim na ho ang gabi. Kinakailangan na rin ho namin umuwi. Pastor, maraming salamat sa iyo. Hindi ko rin nakalaing ganoon na pala ang nangyayari kay Jose. Siya nga ho pala, Pastor. Paano niyong natutunan ng mga pamamaraang yon? Sa banal na aklat niyo ho ba siya natutunan? Pinagsama-samang kaalaman na rin ho. Mahirap pong ipaliwanag, Aling Mercedes. Sige ho at uuwi na ho kami. Jose, sa susunod na pagsamba mo magdala ka uli ng mga kaibigan mo. Sige po, Pastor. Sigurado po yan. Habang patuloy kaming naglalakad papauwi ni Tasing, nakatingin ito sa aking muka hanggang sa magsalita ito ng, Ikaw pa ba talaga ang asawa kong pastor? Paano mo nagawa yun, Darwin? Natatakot ako kanina dahil sa mga nakakatakot na sinasabi ng nakasanib sa katawan ni Jose. Ako pa rin ito, Tasing, ano ka ba? Wala namang nagbago sa akin. Karunungan lang ang dinagdag ko. Pero ang pagiging pastor ay nandirito pa rin sa aking puso. Kung magiging malambot ako sa mangkukulam na yon, ang magiging kawawa ay si Jose. Tingnan mo, ang laki ng naitulong natin sa kanya. Paano na lamang kung hindi natin naagapan? Baka wala na ang batang masayahin si Jose. At ang iisipin naman ng iba na mayapa lang dahil sa karamdaman. Yon ang madalas na dahilan. Pero ang hindi nila alam, may mga gumagamit ng itim na kapangyarihan at palihim lamang nila itong ginagawa. Kaya nga nandirito ako ngayon para kahit papano makatulong. Pasensya ka na, Darwin. Dahil naging mababaw ako. Hindi kasi maabot ng aking isipan na ganito pala ang mangyayari. Salamat sa Panginoon at pinagkalooban ka ng ganyang uri ng kakayanan. Mabuti sa atin ang Panginoon. Sa kabila ng pagiging pastor ko, binigyan niya pa ako ng ganitong uri ng karunungan para makatulong sa mga taong nangangailangan. Ito lang ang maaari kong may sukli habang nabubuhay pa ako rito sa lupa. Alam ko naman na ang lahat ng ito ay aanihin din natin sa langit balang araw. Makalipas ang ilang araw, habang nandoon ako sa aming kapilya, payokong pumasok si Aling Miranda.
Nanalangin ito para sa lahat ng kapatawaran sa mga mali niyang nagawa. At nang matapos na sa kanyang pagdarasal, nagtungo ito kung saan ako naroroon na nakikiusap sa akin na wag nang ihayag ang kanyang tunay na katauhan dahil sa manunumbalik na umano siya sa kanyang pananampalataya. Mabuti naman ho kung ganun, Aling Miranda. Hayaan niyo ho, kami lang ho nila Aling Mercedes na nakakalam kung ano man ang nakaraan mong buhay. Pastor, ibibigay ko na po sa iyo ang lahat ng gamit na meron ako. Hindi ko pa po pala ito nasusunog. Ikaw na po ang bahala sa lahat ng yan. Ito po ang aking libreta, pati na rin po ang mga itim na mutya at ang lahat po ng karayom, kabilang ng manikang ginagamit ko sa pangkukulam. Salamat, Aling Miranda. Lubusan ka na ngang nagbago. Hayaan niyo ho, malay ho natin, di ba? Dahil sa pagbabago niyo pagkalooban na rin kayo ng supling. Sabi nga ho, di ba? Hanggat nabubuhay pa rito sa mundo, may pag-asa pa. Salamat din ho, Pastor Darwin. Kung hindi ho dahil sa ginawa ninyo sa akin, hindi ho ako magigising sa matinding bangungot. Ikaw ang anghel na itinulak sa akin para magbago. Lubos po ako nagpapasalamat sa iyo. Huwag ho kayong magpasalamat sa akin. Isa lamang ho akong instrumento para makatulong sa ibang mga tao. Sa Panginoon ho kayo magpasalamat. Malamang ho siya ang dahilan, kaya ngayon ay lubusan na kayong nagbago. Nagtungo kaming dalawa ni Aling Miranda sa likuran ng simbahan. At nang makalayo-layo na nga kami, harap-harapan kong sinunog ang lahat ng kanyang mga gamit. At nang matapos na nga iyon, kinargahan ko pa ng mga usal upang lubusang mawala ang itim na karga na nanggaling sa kaliwang kaalaman. Wala na ho ang lahat, Aling Miranda, pero may nakikita pa rin ho ako sa katawan ninyo. Bibigyan niyo ho ba ako ng pahintulot? Ipagdarasal ko ho kayo habang nakataas ang aking kanang kamay. Sige, Pastor Darwin, ikaw na po ang bahala. Malaki po ang tiwala ko sa inyo. Patuloy kong ipinagdasal si Aling Miranda, sabay karga ng mga usal na nanggaling sa lihim na karunungan. Mas lalo ho bang gumaan ang pakiramdam ninyo? Opo, Pastor. Parang nawala po ang bigat sa aking damdamin. Mas malaya ka na ngayon, Aling Miranda, dahil sa pagkakatali sa iyo ng itim na kapangyarihan. Kung mawala na ang lahat, masaya na kayong magsasama ng asawa mo. At kung maaari lang isama mo na siya rito sa pagsamba. Ipinapangako ko po yan. Pagsapit ng dilim, habang patuloy akong nagbabasa ng mga aral, mapabanal na aklat o kahit ng lihim na karunungan, bigla akong nakaramdam ng pag-init ng medalyon, ang La Cruz de San Benito na nakasuot sa aking leeg. Bakit ganito ang pakiramdam? Ang init ng medalyon? Paano nangyayari ito? Samantalang napakalamig ng panahon. Mang Aying, nandito ho ba kayo? Nung unay hindi sumasagot ang matandang si Mang Aying, marahil ay nagmamatsyag ito sa labas ng tahanan. Hanggang sa maya-maya pa, nagsalita ito na nandudo na sa aking likuran. Darwin, hinahanap mo ba ako? Opo, Mang Aying. Ano pong dahilan ng pag-init ng medalyon? Senyales lamang iyan na may panganib sa paligid ng inyong tahanan. Dagli kong sinundan ng isang nilalang na kanina pang nagmamatsyag sa iyong pagbabasa. Anong uri naman ho ng nilalang ang sinasabi ninyo? Sila ang masasamang aswang na nanggagambala dito sa ating barangay. Pinagmamasdan nila kung kaya kanilang paslangin, kaya patuloy silang nagmamatsyag. Huwag mong kalilimutan ang pag-init ng medalyon dahil yan ang magbibigay sa iyo ng babala kung may panganib sa iyong paligid. Marami hong salamat, Mang Aying, sa pagbibigay niyo sa akin ng babala. Kaya niyo at hindi ho ako magpapabaya, lalo na ho para sa aking pamilya. Makalipas pang 1 taon, napilitan akong magbitiw sa aking pagiging pastor dahil sa unti-unti nang dumarami ang mga taong lumalapit sa akin para magpagamot. Pastor Darwin, sayang naman po ang nasimulan ninyo sa aming simbahan. Wala na po kong malapit sa akin na pastor na palagi ko pong pinupuntahan sa kapilya. Huwag na po kayong umalis sa pagiging pastor. Sige na po. Hindi maaari ang kahilingan mo, Say. Hindi nakakayanin ang katawan ko. Nahati ng lahat ng oras. Kaya mas pinili kong makatulong sa mga taong may karamdaman. Nalulungkot po ako, Pastor Darwin. Hindi na ikaw magbabahagi ng lahat ng mga talata. Mas marami akong natututunan sa iyo. Pero kung yan po ang pagpapasya mo, wala na po kaming magagawa ng mga kaibigan ko. Huwag kayong mag-alala. Mas magaling sa akin si Pastor Jester.
Siya nang magbabahagi sa inyo ng mga talata kung paano nyo kung minahal. Ganun din dapat kay Pastor Jester ha, kasi pareho lang naman ang banal na aklat ang hawak namin. Opo, Pastor. Pero palagi pa rin po akong dadalaw sa bahay ninyo. Kahit na po marami pang tao doon. Mamimiss po kasi kita dito eh. Ikaw pa rin po ang pastor namin sa puso't isipan namin. Lalo na po ng mga kaibigan ko. Sige, wala namang problema sa akin. Kahit na anumang oras pwede pa kayong pumunta sa bahay. Magbabasa ulit tayo ng mga talata. Pwede naman, di ba? Kahit sa balkonahe lang ng bahay namin. Opo, Pastor. Gustong gusto ko po yan. Sige po at uuwi na po ako. Sasabihin ko na lang po kay Nay ang patungkol po sa pagre-retiro ninyo sa inyong pagiging pastor. Ipinaubaya ko na kay Pastor Jester ang kabuuan ng aming kapilya, pati na rin ang ibang mga gamit roon. Nang hihinaya nga rin siya dahil sa haba ng panahon na pananatili ko roon, iiwanan ko na lamang ng bigla ang ilang taong pinagsamahan namin ng simbahan, pati na rin ang ibang mga taong mananampalataya. Ganun yata talaga, Pastor Jester. Tinatawag ako ng kabilang tungkulin. Kaya ikaw nang bahala rito ah. Alam kong mas magaling ka sa akin. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, Pastor Darwin. Hayaan mo't hindi ko pababayaan ang simbahang ito at mas lalo ko pang gagalingan para sa mga taong nananampalataya. Isa pa, wala naman akong nakikitang masama sa gagawin mo. Kahit na nga ba kakaibang mundo na ang pinapasok mo ngayon, ang mahalaga ay pagtulong pa rin ang layunin mo, lalo pa rito sa inyong barangay na may mga bali-balitang patungkol sa mga aswang, pati na rin sa mga taong gumagamit ng black magic. Kaya alam kong nararamdaman mo, Pastor Darwin. Hindi madali ang desisyong ginagawa mong ito. Sinasakripisyo mong sarili mo para sa kapakanan ng ibang mga tao. Ganoon na nga, Pastor. Wala na ako ngayon sa makamundong buhay. Ang mahalaga na para sa akin ngayon ay ang makatulong at sumang-ayon naman doon ang aking asawa. Paano ho ba yan, Pastor? Kinakailangan ko na umalis. Sige, Pastor Darwin. Palagi ka nawang gabayan ng Panginoon sa lahat man ng misyon na gagawin mo. At sa pagdating ko pa lamang sa tahanan, may isang lalaki nang naghihintay sa akin upang magpagamot ng kanyang karamdaman. Darwin, kanina pang naghihintay ang lalaking yan. Nanggaling pa umano siya sa kabilang sityo. Ang sabi ko nga may ginagawa ka. Ang ibang ang dumating dito nagsipag-alisa na. Pero siya, naghintay talaga na bumalik ka rito. Kasi hindi niya na raw kayang tiisin ang kanyang karamdaman. Kaya ayan, naghintay na siya sa pagbabalik mo. Kaawa-awa naman ang taong yan. Parang nagbabakbak ang kanyang balat. Pati na rin ang kanyang buhok ay unti-unti nang nauubos. Asan ba ang anak nating si Pilar? Nandoon sa kanyang silid. Pakiutusan mo nga siya na bumili ng langis ng nyog doon kay Mang Tonyo. Pilar anak, bumili ka nga muna ng langis doon kay Mang Tonyo. Yung langis ng nyog na binibenta niya, kailangan daw ng itay mo. Opo, Inay. Saglit lang po. At nang makapagbihis na ako ng aking kasuotan, dagli akong nagtungo sa pasyente. Nakakaawa ang kanyang kalagayan. Para na siyang buhay na naagnas dahil sa sobrang pagpapasakit sa kanya ng isang mangkukulam. Magandang araw ho. Ano ho bang pangalan ninyo? Marlon ang pangalan ko. Pasensya na sa abala ha. Hindi ko na talaga kayang tiisin ito. Alam kong may nangkukulam sa akin. Pero hindi ko alam kung sino. Akala ko nga mawawala ng lahat ng ito Pero muli pa rin siyang bumabalik. Nagtungo na ako sa ibang espiritista. Doon mismo sa aming sityo. Pero ganito pa rin. Wala pa rin pagbabago. Kaya nagbaka sakali ako sa iyo, Pastor. Dahil sa may nakapagsabi sa akin na magaling ka raw sa ganitong uri ng mga karamdaman. Hindi ho ako magaling. Ang Panginoon lang ho ang nag-iisang nagpapagaling sa ating lahat. Instrumento lang ho ako. Siya nga ho pala, hindi na ho ako pastor magmula ngayon. Pasensya na, hindi ko kasi alam. Sige ho't gagamutin ho kita. Magtiwala lamang ho kayo sa nag-iisang nagpapagaling. Walang iba ho kundi ang may likha ng langit at lupa. Sa isang beses na pagtawag ko pa lamang sa espiritu na nagpapasakit, kagad itong pumasok sa kanyang katawan. Isang lalaking mangkukulam ang nagpapasakit kay Marlon. Bakit mo ginagambala si Marlon? Hindi ka na ba naaawa sa kanyang sitwasyon? Animoy naaagnas na ang kanyang katawan at ang kanyang buhok ay unti-unti nang nauubos. Anong ginagawa mo sa kanya? Magsalita ka. Pinaglalaroan ko lang naman ang kanyang katawan gamit ang mainit na mantika magmula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang paanan.
Kumukulong mantika ang ginagamit mo? Ganoon na nga. Nararapat lamang yan sa kanya dahil sa pagpapalis niya sa lupang kinatitirikan ng aming tahanan. Ibig mo bang sabihin, pinalayas kayo ng lalaking ito? Tama ka roon. Nang wala kaming kalaban-laban, walang ibang malilipatan ng tahanan. Nakiusap naman kami sa kanya noon na kung maaari manatili pa kami sa lupa niya. Subalit dahil sa kanyang kasakiman, pinalayas niya pa rin kami roon. Kaya ang pinaparamdam ko sa kanyang katawan ay ang matinding sakit hanggang sa lubusan siyang mamatay. Mahirap ngang sitwasyon ninyo, pero hindi mo dapat ginawa ito. Mas mainam na sigurong nagparaya na lamang kayo. Dahil kung sino man ang inaapi, siya ang mas lalong pinagpapala. Pero dahil sa ginawa mo, baliktad na ang lahat. Pagbabayaran mo ang lahat ng pasakit na ginawa mo sa taong ito. Kaya mo bang saluhin na muli kong ibabalik sa iyo ang lahat ng kanyang karamdaman? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro, Mangkukulam. Kaya kong ibalik sa iyo ang lahat ng pasakit na ginawa mo at mas matindi pa riyan ang maaari mong danasin. Kung yan ang nais mo, tingnan natin kung tatagos ang lahat ng yan sa aking proteksyon. Nagmamatigas ka pa. Ikaw na nga itong gumawa ng kamalian. Ikaw pa ang may puntong maghamon. Sige, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ito at hindi kita papaslangin ngayon. Subalit ang kikitil sa iyong buhay ay ang walang kagalingang karamdaman na ibabalik ko sa iyong katawan. Ama, bigyan niyo po ako ng pahintulot na ipalasap sa Mangkukulam na ito ang lahat ng kanyang kasamaang ginawa. Sabay bigkas ng mga buhay na salita at ikinarga ko iyon sa espiritual na kaparaanan. Lasapin mo ngayon, Mangkukulam, ang lahat ng pasakit na ito na ginawa mo sa katawan ng walang kamalay-malay na si Marlon. Ang init, parang pakiramdam ko ay may dumadaloy na kumukulong mantika sa aking buong katawan. Hindi ko akalaing may ganito kang uri ng kaalaman. Tanggalin mo na ito, pakiusap. Yan ang kagustuhan mo. Araw-araw mong mararamdaman yan hanggang sa maisip mo sa iyong sarili na mas gugustuhin mo na lamang na pumanaw kaysa manatiling buhay sa ganyang pakiramdam. Ngayon nauunawaan mo ng nararamdaman ni Marlon kung gaano kasakit ang ipinaramdam mo sa kanya. Bibilang lamang ng ilang araw, unti-unti ka na ring animoy maaagnas tulad ng nangyayari sa balat ni Marlon. Pasensyahan tayo, ako pa ang hinamon mo. Dagli ko nang pinalis ang espiritu ng Mangkukulam. Ako na lamang ang nagkalas ng itim na mahika sa katawan ni Marlon. Gamit ang natural na langis ng nyog, kinargahan ko ito ng mga usal na araw-araw niyang ipapahid sa kanyang buong katawan hanggang sa lubusan na siyang gumaling. Marami pong salamat, Pastor. Gumaan na po ang pakiramdam ko. Hindi na po tulad ng dati na parang wala nang silbi ang buhay ko rito sa mundo. Nawala na rin po ang mga hapdi sa aking balat. Araw-araw niyo pong gamitin ang langis na ito at kung sakali naman na maubos na, magdala lang ho kayo rito sa bahay para madasalan ko ho uli na magagamit niyo sa araw-araw. Eto nga ho pala, isang pangontra. Wag niyo ho yung aalisin sa inyong katawan. Napaka-importante ho niyan na kung sakali man na may sumalbahe uli sa inyo, muli lang babalik sa kanilang ginagawa nila. Marami hong salamat, Pastor. Ikaw lang ho pala ang magpapagaling sa akin. Mabuti na lamang at nagtiyaga akong maghintay rito. Napakabuti niyo po. Wag ho kayong magagalit sa akin. Siguro ay maging aral na rin po ito sa inyo. Dahil ang sumalbahe ho sa inyo dati hong nakatira sa inyong lupa na pinalayas niyo raw ho. Ang pamilya ni Nasong, siya ang gumawa sa akin ito. Ganoon na nga ho, Mang Marlon. Sana ho pairalin ho natin ang puso natin dahil sa may malawak naman ho kayong lupa. Siguro kung sakasakaling mangyari uli ito sa inyo, bigyan niyo sila ng pagkakataon para makahanap man lamang ng malilipatan. Hindi ho yung sapilitan ninyong palalayasin. Mahirap pong may kasamaan ng loob tulad doon ang nangyari sa inyo. Hindi niyo alam na meron palang kaliwang kalaman ng taong yon. Susundin ko, Pastor, ang mga payo mo. Hindi na ho ako magiging maramot. Mabuti naman ho kung ganon. Gagaling na ho ang lahat ng yan. Basta ho ang mga bilin ko wag na wag niyo hong kalilimutan. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay nagising na ako dahil sa mga kahol ng aso. Kakaiba iyon na may kasabay na pagalulong na para bang may nakikita silang kakaibang nilalang na nasa paligid ng tahanan. Hanggang sa uminit ang medalyon ng La Cruz de San Benito. Dahan-dahan akong tumayo sa aking higaan
at binuksan ang pintuan. Nagmasid sa paligid hanggang sa may masipat ako na isang nakaitim na lalaki. Pagtatanong na wika ko pa sa kanya ng, "Sino ka?" Pagpasensyaan mo na ang pagdalaw ko sa iyong tahanan. 3:00 pa lamang ng madaling araw. Nagambala ko yata ang pagtulog mo. Ako ang pinuno ng mga aswang na maglalason. Bibigyan kita ng maraming problema dahil sa ginagambala mo na ang aming mga kasamahan. Kasamahang mangkukulam na unti-unti mong pinupuksa. Humihingi sila ng tulong sa amin. Kaya binibigyan kita ng babala, Ginoo. Mag-ingat ka, pati na rin ang pamilya mo. Huwag ninyong idamay ang pamilya ko. Ako ang kaharapin ninyo at hindi ko kayo uurungan. Kapag ang kalaban namin ay isa, idadamay namin ang pamilya. Pinasok mo ang gulong ito, kaya hindi ka namin patatahimikin hanggat nananatili ka dyan sa ginagawa mo. Kaya kung ako sa iyo, bitawan mo na ang lahat ng karunungang yan. Kaya sa mahuli pa ang lahat na pati ang nag-iisang anak mo ay madamay rito. Ako ang kalaban ninyo, kaya wag ninyong idadamay ang walang kamalay-malay. Pinasok ko ang karunungang ito upang ipagtanggol ang mga piniperwisyo ninyo. Alam kong darating ako rito sa ganitong punto, pero sinisiguro ko sa inyo, nalilipulin ko kayo habang nananatili akong buhay dito sa mundo. Totoo nga ang sabi nila, matigas ka. Kung yan ang kagustuhan mo, ibibigay namin sa iyo ang iyong kahilingan. Mag-iingat ka na lamang, Ginoo. Darwin, anong ginagawa mo riyan sa labas ng pintuan? Sinong kausap mo? Sa paglingon ko kay Tasing sa aking likuran at muli kong pagsulyap sa nilalang sa isang idlap, wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Patuloy ko pa siyang hinanap roon, subalit ang medalyon ay nawala na ang init. Ano ba kasing hinahanap mo, Darwin? Madaling araw pa lang para ka nang nababaliw dyan. Pumasok ka sa loob ng tahanan, Tasing. Delikado rito. Paano naging delikado? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi na kita maunawaan, Darwin. May aswang. Siya raw ang pinuno ng mga aswang rito at isa siyang maglalason. Hindi ko nakita ang kanyang muka dahil sa dilim ng paligid. Yan na nga bang sinasabi ko? Nananahimik ang buhay natin sa pagiging pastor mo. Eto tayo ngayon, ginagambala ng ganyang uri ng nilalang dahil sa kagustuhan mong makatulong. Huwag kang magsalita ng ganyan, Tasing. Hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ito ang naging misyon ko at alam kong darating ang panahon na makakaharap ko sila. Sino pa ba ang maaaring tumulong sa mga tao rito kung hindi ko tatanggapin ang ipinagkaloob sa akin ng matanda? Alin ang pipiliin natin? Dumating din ang panahon na tayo naman ang pasakitan nila tapos wala man lamang ni isang magtatanggol sa atin? Ayaw kong mangyari yung, Tasing, kaya habang nabubuhay ako, walang makakapinsala sa inyo. Sa lubusang pagsikat ng araw, nanatili na lamang ako sa may balkonahe na hindi nawala sa aking isipan ang mga sinabi ng nilalang na yon. Hanggang sa mapansin ko ang 2 aso naming walang buhay. Bumubula ang bibig ng aso. Totoo nga ang sinabi niya. Isa nga siyang aswang na maglalason. Magkikita ulit tayo. At kapag nangyari yon, kayo naman ang papaslangin ko. Maya-maya pa ay may babaeng dumaraan. Nakasuot ito ng salukot habang nagbebenta ng kakanin na kanyang inilalako. Pili na po kayo. Bagong luto lang po ang mga paninda ko. Saktong-sakto para sa almusalan. Darwin, bumili ka nga para sa almusalan natin. Kakaiba ang pakiramdam ko sa babaeng yon at ang medalyon ng La Cruz de San Benito. Nagbigay ito sa akin ng babala sa muli nitong pag-init na nagsisilbing sinyalis na may panganib sa paligid. Wag na wag tayong bibili, Tasing. Kakaiba ang babaeng yan at ang pagkain na tinitinda niya ay may kaakibat na lason. Hayaan mo lamang na makalampas siya rito at kapag nakalayo-layo na, susundan ko para kumprontahin patungkol sa kanyang itinitindang may lason. Ano ko ba naman, Darwin? Parang tumitindi na yata yung pagdududa mo. Nagiging praning ka na. Naghahanap buhay lang yung babae. Pinag-iisipan mo na ng masama. Ako ang nakakaalam, Tasing. Makinig ka nga sa sinasabi ko. Tingnan mo ang 2 aso natin. Wala na itong buhay. Kagagawan niya ng aswang na maglalason na nagtungo rito kaninang madaling araw. At nang makalayo-layo na nga ang babae, dali-dali ko itong sinundan at nang mapansin niyang papalapit ako sa kanya,
Nagmadali rin ito sa kanyang paglalakad at nang hindi na ako makatiis, sinigawan ko na ito upang huminto. Sandali lang, maaari ka bang huminto? May tatanong lang ako sa iyo. Ikaw ba ang sugo ng lalaking nagtungo rito kaninang madaling araw? Ano ho bang sinasabi mo? Hindi kita maunawaan. Huwag ka nang magpanggap, babae. Hindi ka taga rito. At patungkol dyan sa binibenta mong pagkain, akala mo ba malilinlang mo kami? May laso ng lahat ng yan. Huwag niyo naman po kong pagbintangan. Naghahanap buhay lang po ko para sa aking pamilya. Malinis po ang lahat ng ito. Ako po mismo ang gumawa. Huwag ka nang magmaang-maangan. Kung totoo nga ang sinasabi mo, kumain ka ng isa dyan sa ibinibenta mong kakanin. Napalunok ng laway ang babaeng nakasalukot at hindi ito makatingin sa akin ng diretsyo. Palagi lamang itong nakayuko na tinatakpan ng malaking salukot ang kanyang muka. Ano? Bakit natahimik ka? Totoo ang sinasabi ko, tama ba? Nagpumiglas ang babae hanggang sa magtatakbo na ito. Nahulog ang ibang mga pagkain doon at may napadaang mga tao malapit sa aking kinatatayuan. Ano ho bang nangyari, Pastor? Bakit nagmamadali ang babaeng yon? Siya nga ho, Pastor. Sino ho ba siya? Wala ho yun. Hindi ho siya taga rito. Bakit nagkalat ang mga pagkain? Huwag niyo nga hawakan ng pagkain yan. May lason ho yan. Lason? Paano nagkalason ng mga pagkain ito? At nang may magawing dagang gubat, kitang-kita ng dalawa kung papanong nawala ng buhay ang dagang yun matapos kainin ng kakanin. Kita niyo na ho yan? Napakabilis ang pagpanaw ng daga. Hindi ho basta-bastang lason ang inilagay sa pagkain yan. Abay, totoo nga. Namatay ang dagang gubat. Abay, masama ang ugali ng babaeng yun . Gusto yatang ipahamak ang mga tao rito. Bakit naman ho ganun? Paano na lamang kung may nakabili sa kanya ng pagkain? Di ganyan din kadaling bawian ng buhay? Hindi ho pangkaraniwang tao lang ang babaeng yun. Kaya kung maaari lang wag na wag muna kayong bibili ng mga pagkain. Lalo na kung itinitinda ng hindi ninyo kilala. Masusunod ho, Pastor. Sige ho, alis na ho kami. Salamat sa babala mo. Sige ho, at mag-iingat ho kayo. Dagli akong kumuha ng pala sa tahanan at ang lahat ng pagkain yon ay ibinaon ko sa lupa. Sa muli kong pagbabalik sa aming balkonahe, 5 pasyente nang naghihintay para magpagamot ng kanilang karamdaman. Isa-isa kong ginamot ang mga ito hanggang sa unti-unti pang dumarating ang ibang may mga karamdaman na nanggaling pa ng ibang barangay. Hapon na naman tasing. Natapos din sa dami ng pasyente. Parang mas lalong dumami sila ngayon. Pero hindi ako mapapagod na tulungan sila. Halika na muna't kumain na tayo. Nandudoon ang anak mong si Pilar sa mesa. Naghihintay na sa atin. Matapos naming kumain, muli akong bumalik sa may balkonahe para magpahangin. Bumulong sa akin ang matandang si Aying patungkol sa lalaking nakaitim na nagpakita sa akin ng madaling araw. Alam mo, Darwin, mas lalo pang dadami ang mga pasyente dahil sa pagkakaisa ng mga mangkukulam at mga aswang. Iisa lamang sila ng layunin, ang pahirapan ka at pinsalain ng mga tao. Ang kinakailangan nating gawin ay puksain ang pinakaugat ng mga ito dahil kung ang bunga lamang ang ating papaslangin, magpapatuloy pa rin sila sa pamiminsala dahil sa ang mga pinuno ay hindi tumitigil sa pag-uutos sa kanila upang gumawa ng masama. Ano ho ang maaari nating gawin? Pinasundan ko sa kaibigan kong elemento ang lalaking nakaitim na nagtungo rito kaninang madaling araw. Sinabi niya sa akin kung saan nagtatago ang mga ito. Naninirahan sila sa isang malaking kuweba malapit sa Sitio Ampo. Sitio Ampo? Dun ho yata yun sa kabilang burol. Medyo masukal ang lugar na yun at ang kuwebang sinasabi mo ay may mga naglalaki ang mga ugat na ayon sa mga sabi-sabi. Karamihan naman ay hindi na nakakabalik kapag may taong naliligaw roon. Maliban kay Luisito na pangunahing nagkalat ng usaping yon na sinasabi niya niyang may naniniraang mga aswang sa loob ng kuwebang yon. Tama ka roon. Ang matagal ng usap-usapang yon ay totoo. Ngayon ay magagamit mo ang silberyong punyal upang paslangin ang pinuno. Pati na rin ang mga alagad nito na naninirahan sa kuwebang yon. Kaya ko na ho kaya silang harapin? Magtiwala ka sa sarili mo, Darwin, at sa kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo. Nandirito ako at hindi kita pababayaan. Sa palagay ko'y 3 araw kang hindi manggagamot ngayon. Iipunin natin ang lahat ng lakas mo
Sa pamamagitan ng pagdarasal at sa ika-4 na araw, magtutungo tayo sa Sitio Ampo upang lipulin ang nasa loob ng kuweba na matagal nang nanggagambala rito, pati na rin sa iba't ibang barangay. Simula ng gabing yon, ipinagpatuloy ko ang pagdarasal. Pinagtibay ko ang kabal sa aking katawan, gayon na rin ang iba't ibang uri ng mga usal para sa mas makapal na pangbalabal espiritual at ang pundasyon na ginagamitan ng iba't ibang uri ng mga Latin na nanggaling sa libreta. La Cruz de San Benito, wag na wag mo kong pababayaan. Gusto ko pang makabalik ng buhay para sa aking pamilya. Nagtitiwala ako sa iyo, lalong-lalo na sa Panginoong may likha. Alam kong hindi niyo ako pababayaan. Dumating na nga ang araw ng pagtungo sa Sitio Ampo. Dala-dala ang silberyong punyal na nakalagay sa aking tagiliran. Huwag kang kabahan, Darwin. Ipanatag mo ang iyong sarili. Magtiwala ka sa iyong kakayanan, pati na rin sa iyong mga gamit. Pasensya na po kayo mga ing. Alam kong nararamdaman ninyo ko. Tao pa rin po ako na nakakaramdam din ng takot. At hindi ako sanay sa ganito. Alam niyo naman ho ang pinanggalingan ko. Nauunawaan kita. Subalit ang kakaharapin mo'y walang takot sa pagpaslang. Kaya tibayan mo ang iyong loob. Isipin mo na lamang na ang lahat ng mga ito ay para din sa sangkatauhan. Nagpatuloy kami sa paglalakbay ni Mga Ying hanggang sa makarating sa isang lugar kung saan nagpalipas kami ng oras. Maya-maya pa ay may isang lalaking nagawi roon. Malapit lamang umano ang kanyang tahanan at isa siyang magsasaka na nag-aani ng kanyang mga kopra. Ay Ginoo, saan ka ba papunta? Patungo po ko sa Sitio Ampo. Malapit na yun dito. Ano namang gagawin mo doon? Magtutungo ho ako sa nasabing kuweba roon. Ano ikaanya? Kuweba sa Sitio Ampo? Hindi mo ba alam na delikado roon? Lalo pat nag-iisa ka lamang. Mapanganib iho. Nandoon ang mga aswang. Kaya kung ako sa iyo, umuwi ka na. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pinaplano mo. Kaya ko ang sarili ko at ako ang susi upang lubusang maging tahimik ang bawat sityo. Tumahimik ang magsasaka sa sinabi ko noon. Alam kong may duda siya at alam ko ring iniisip niyang nababaliw ako. Nang matapos akong magpahinga, muli na kaming naglakbay ng aking gabay na si Mga Ying hanggang sa makarating sa burol ng Sitio Ampo. Nandirito na tayo, Darwin. Sobrang tahimik ng sityong ito. Ramdam na ramdam sa kanila ang takot. Ilang minutong paglalakbay na lang, nandoon na tayo sa nasabing kuweba. Madilim na ng mga oras na yon nang makarating kami sa paligid ng kuweba. Doon ay naramdaman ko ang pag-init ng medalyon nasa paligid ng panganib at alam kong alam nila na mayroon silang hindi inaasahang bisita. Hanggang sa masipat kong isang malaking baboy ramo na nagawi sa aking harapan. Aswang ang isang yan, Darwin. Nagpapanggap na isang baboy ramo. Huwag kang magdadalawang isip na gamitin ang silberyong punyal kaysa ikaw ang mamatay sa kanyang pagsalakay. Subalit imbes na sumalakay ang isang yon, tumakbo itong papalayo. Sinundan ko ang nilalang. Pumasok ito sa loob ng kuweba at sa hindi ko inaasahan, isa-isang nagsipaglabasan ng mga nanduroon na nasa anyong tao, subalit patuloy na nag-aangil. Sambit pang wika ng nakaitim na lalaki na may katanda na. Hindi mo na hinintay ang aking pagbabalik sa inyong tahanan. Ikaw na talaga ang nagtungo rito. Mukhang agresibo kang paslangin kami. Mabilis mong nabisto ang pinatungo ko sa inyong tahanan. Ang babaeng aswang na maglalason. Tama ka. Plano pa ninyong lasunin kami. Kaya nandirito na ako sa inyong harapan para hindi na kayo mag-aksaya ng oras sa pagtungo sa aming sityo. Isa ka talagang mandirigma. Kasama mo pa ang matanda mong gabay na dating isang veteranong albularyo. Nakikita ko siya sa iyong tabi. Siya ba ang pinagmamalaki mo? Kaya malakas ang loob mong magtungo rito. Malakas ang loob kong paslangin kayo para sa katahimikan ng bawat sityo. Matagal na panahon ang panggagambala ninyo. Kaya panahon naman namin upang muling manumbalik ang katahimikan para sa mga tao. Hindi mangyayari yon. Patuloy na mananalasa ang kadiliman at walang katahimikan ng mundo kahit saan ka man magtungo. Nagkalat ang lahi namin at kung mapaslang mo man kami rito, nasa iba't ibang lugar na ang aming mga lahing aswang. Totoo ang sinasabi niya, Darwin. Subalit ang mahalaga ay mapaslang natin ang pinunong tulad niya upang kahit papano
ay mabawasan ang kanilang pagkilos. Paslangin mo na ang pinunong yan at isunod mo ang kanyang mga alagad hanggang sa lubusan silang malipol. Ama, bigyan niyo ako ng sapat na lakas upang lipulin ang lahat ng ito. Gamitin mo ang aking buong katawan, pati na rin ang aking sandata at pahintulutan niyo ako sa pagkitil ng buhay nila. Matapos kong sambitin ang lahat ng yon, ako na mismong sumugod. Subalit imbis na umatake ang pinuno, unang humarang ang kanyang mga alagad na isa-isa ko namang pinaslang habang nakakaramdam ako ng kakaibang lakas na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Malakas ang lalaking yan. Mukhang hindi natin kakayanin. Marami na sa atin ang napaslang. Pinono, anong gagawin natin? Hindi namin siya kaya. Mga lapastang ang duwag. Sogorin ninyo. Manghihina din yan sa dami natin. Ipagkakaloob ko sa inyo ang kanyang katawan kapag napaslang na ninyo ang lalaking yan. Muling sumalakay ang mga ito. Subalit gamit pa rin ang aking silberyong punyal. Isa-isa kong itinarak sa kanila hanggang sa ang matira na lamang ay 6. Nagmamakaawa ng kanyang mga alagad na tumakas na sila dahil sa hindi nila kakayanin. Pinono, mauubos tayo rito. Kalimutan na natin ang lalaking yan. Tumakas na tayo. Kakaibang lakas niya at napakatalim ng kanyang punyal. Wala tayong kalaban-laban. Mga mahihina, kung gusto ninyong tumakas, umalis na kayo rito. Kesa kayong paslangin ko, mananatili ako sa kanyang harapan hanggang sa lubusan ko siyang mapaslang. Ikaw nga ang kinakatakutang pastor na sinasabi sa akin ng mga kaibigan kong mangkukulam. Subukan natin kung uobra ka sa akin. Gamit ang abilidad na pinagkaloob sa akin at ang lahat ng natutunan ko sa matanda, ginamit ko iyon dahil kahit ako mismo, aminadong malakas ang nilalang. Subalit hindi pa dadaig ang kaliwanagan. Sa 3 beses na pagsugod niya sa akin, naitara ko sa kanyang dibdib ang punyal ng silberyo. Sambit pang wika nito habang nag-aagaw buhay. Totoo nga ang sinasabi nila. Ikaw nga ang kinatatakutang pastor dito sa Siquijor. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwento. Salamat sa nagpadala sa atin ng kwento na itinago natin sa pangalang Darwin. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.